Magandang tanghali po sa inyong lahat. Parang mahina palakpak at binugutong na bata kayo. Kagaya na sinasabi, lilipas din yan. Maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat sa mga namumuno ng Butil Party List sa inyong na inanyahan niyo ko dito sa inyong Christmas party. At napakagandang pagkakataon upang makipag-ugnayan at makipag-usap sa ating mga naghihirap at ng mga magsasaka. Kaya't ako'y mabuti na nagkaroon tayo ng isang Butil Party List dahil kailangan dalhin sa ating mga leader, kailangan ipaalala sa ating mga leader ang mga hinaharap na problema ng ating mga magsasaka. Hindi lamang dito sa Nueva Ecija, hindi lamang dito sa Luzon, kung hindi sa buong bansa. Alam po siguro ninyo na nagiging problema ang ating agricultural sector dahil hindi po nabibigyan ng pansin at wala tayong nakikitang agricultural policy na nanggagaling sa ating gobyerno ngayon. At walang kulang ang nakikitang suporta na ibinibigay sa agricultural sector at sa ating mga magsasaka. Alam niyo po, hindi lang ako nagkataon, ako ay naging chairman ng committee na hindi lamang ng local government, kundi pati ang committee ng Public Works at saka Infrastructure. Minsan po, nagkaroon kami ng pagdinig, ng hearing, at kausap ko ang mga namumuno ng NIA. At tinatanong ko sa kanila kung ano yung kanilang plano para sa pagpaganda ng ating mga patubig sa buong bansa. At tinatanong ko kung nagtatalo kami kung bakit tuloy pa rin na nagcha-charge nagsisingil sila sa mga Irrigators Association, nagsisingil sila sa ating mga iba't ibang mga farmers groups para magamit ang ang mga irrigation system. Una-una, sinasabi ko sa kanila dahil sabi nila, kailangan namin yung perang yan. Dahil yan ang aming ginagamit para magpatayo ng mga bagong irrigation system para kami ayusin yung mga nasira na ating mga patubig. Kako sa kanila, magkano ang utang ngayon ng farmers sa NIA para dahil nga hindi nakapagbayad na sinisingil ninyo na pambayad para gamitin ang mga irrigation system. Ika nila, ang utang ng mga farmers sa NIA, 12 billion pesos. Sabi ko sa kanila, kayo kasi, bakit ba kayo nagcha-charge para gamitin ang mga irrigation system? Hindi naman dapat kayo nagsisingil dahil ito serbisyo na ibinibigay ng gobyerno para sa ating mga magsasaka dahil gusto nga natin silang tulungan. Hindi ko maunawaan kung bakit ang serbisyo na talagang dapat, ito naman talaga ang trabaho ng NIA, ito naman talaga ang trabaho ng Department of Agriculture, bakit kayo magsisingil? Kanila ganun po, naging policy namin. Sabi ko, kailangan na sigurong palitan yan. Paano naman matutulungan ng ating mga farmer? Total, ang sabi sa akin, sabi ko, magkano ngayon? Sige, sabi ko, umaasa kayo, mangumulikta kayo. Yung sa koleksyon nyo, yan ang paggamit ninyo dun sa irrigation system. Ika nila, ang utang na inaasahan namin babayaran ng mga magsasaka, 12 billion pesos. 12 billion pesos po. Monte akong malaglag sa aking upuan. At sabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yan. Saan kukuha ng 12 billion ng mga farmer? Hindi nyo na nga tinutulungan. Wala na kayong patubig, wala na kayong abono, wala na kayong pautang, wala na kayong farm to market road. Hindi nyo na nga tinutulungan, sisingil pa kayo ng 12 billion pesos. Unang-una sabi ko, hindi nyo dapat sinisingil. Pangalawa, huwag nyo nang asahan yan. Gumawa kayo ng ibang plano
Dahil kung inaasahan ninyo na babayaran kayo ng 12 billion pesos, puntahan ninyo ang mga nagsasaka. Tignan ninyo ang kondisyon ng kanilang hanap buhay at sabihin ninyo sa akin na kaya din ang magbayad ng 12 billion pesos. At maliwanag na maliwanag ang isang statistiko na 70% to 75% ng mahirap sa Pilipinas ay nasa sektor ng agrikultura. Bakit po nangyari ito? Nangyari ito dahil nga hindi tayo nakakakita ng isang agricultural policy na talagang tumutulong sa ating mga magsasaka. Kagaya ng sabi ko, wala na tayo nakikita. Meron na doon din nung kausap ko yung NIA, meron silang nabanggit sa akin na nagulat ako. Unang-una tinanong ko, ilan pa ba ang irrigable area sa Pilipinas at ano pa ang kulang natin? Ika nila, kulang pa tayo ng 50%. Kung yung mga irrigable land ngayon, yung mga pwede pang lagyan ng patubig, ay 50% pa lang ang nailagay natin. 50% na dapat natin lagyan, hindi pa nailalagay. Pero sabi ko, malaki pala ang kulang natin. Ngayon, sabi ko, ano yung naging record ninyo sa pagparami at pagpalawak ng irrigated areas? May pinakita sa akin na historical record kung ano ang ginagawa ng NIA. Alam nyo ba po na ang irrigated area sa Pilipinas ngayon ay mas maliit kaysa sa irrigated area noong 1986. Ang ibig sabihin, imbes na nakapagdagdag tayo ng bagong irrigation systems, hindi na po tayo nakapaglagay ng panibago. Bukod pa ron, yung mga nasisira ay hindi na binabago, hindi na inaayos. Kaya naman nakikita natin hirap na hirap ang agricultural sector. Ang problema, nagbago lahat ng ating mga pulisiya. Ang NFA dati, yung mga 80 plus na nabigyan natin ng konting regalo kanina. Naalala pa siguro ninyo na naabutan pa siguro ninyo masagana 99. Yung mga ganung klaseng programa noon, dahil po hindi nga natin nakikita, maalala ninyo yung NFA. May NFA ngayon, pero yung mga mas nakakatanda rito, maaalala ninyo, iba ang trabaho ng NFA noon. Ang NFA, ang kanilang tinitignan ay rice and corn. At dati, ang trabaho ng NFA, ipinagpapantay-pantay ang presyo ng bilihin ng rice and corn sa buong taon. Ibig sabihin, pag nag-aani, pag bagong ani, babagsak ang presyo. Bibili ngayon ang NFA para manatiling tama yung presyo. Kapag naman tag-araw at tumataas masyado yung presyo ng palay, for example, ng palay, magbibitiw naman sila ng mga storage para pantay-pantay ang presyo. Para hindi nahihirapan ng mga magsasaka, naghahabol. Pagka maraming ani, mababa ang presyo. Pagka tuyot, ay masyado namang mataas, ang gulo-gulo hindi makapagplano. Yan po ang trabaho ng NFA noon. Ang problema, ang naging trabaho ngayon ng NFA ay mag-import. At siguro, alam naman natin to, siguro kahit na magalit na sila sa akin at sasabihin ko, alam naman natin, yung pag-import na yung pinagkikitaan ng kung sino-sino. At kaya naman, wala silang motibasyon, ayaw nilang, gusto nang ipagpatuloy na panay pa rin ang importation. Kaya hindi natutulungan ang ating mga farmers. Nakakapanghinayang kung anong pag-aking iniisip na tayo dati ay net exporter ng bigas. Ngayon, tayo sa Pilipinas, ang pinakamalaking importer ng bigas, hindi sa ASEAN, hindi sa Asia, kung hindi sa buong mundo. Paano naman ang ating mga magsasaka? Paano naman ang inyong magiging hanap buhay? Palapit pa ngayon, meron po tayong tinatawag na ASEAN integration. Ano pong ibig sabihin nun?
Alam niyo po, yung ASEAN, yung Asosasyon ng mga Southeast Asia, ating mga kapitbahay na iba't ibang bansa, Thailand, Vietnam, South Korea, Brunei, lahat po na Pilipinas, Singapore, ASEAN ang grupo natin. Ang sinasabi, pagdating ng ASEAN integration, ipagkakaisa na ang merkado ng iba't ibang bagay sa buong ASEAN, ibig sabihin, wala nang ceiling ng importation. Sa ngayon, meron tayo, mag-import lang tayo only so much, hindi pwedeng lumampas doon. Ngayon, pagkadating ng panahon, bukas na ang merkado dito sa Pilipinas, pwede nang pumunta rito ang mga produkto na galing sa iba't ibang bansa. At ako naman ay nangangamba na may problema tayo dahil hindi yata tayo handa na makipagkompetensya sa ating mga kapitbahay. Dahil mataas ang ating cost of production, mababa ang ating yield, mataas ang ating transportation cost, kulang na kulang tayo sa mechanization, kulang na kulang tayo sa R&D, at yun na nga, yung mga suporta na dapat ibinibigay sa inyo na yung patubig, pagandahin ang patubig, pagandahin ang meron tayong mga pautang, meron tayong abono na mura, meron tayong mga bini na mga hybrid na mga gandang yield. Ngayon hindi natin ginagawa yung mga R&D na yan. Ang masakit din kuminsan na makita, pagka nakakausap ko yung mga ibang bansa, na mga nanggaling sa ibang bansa, na mga agriculturists, na mga agronomists, na sila ang namumuno ng agricultural sector doon sa kanilang lugar, ay kanilang sinasabi, ay maganda rito, maayos ang aming naging sistema, na malaki ang inaani namin, malaki ang kinikita namin, matibay, malusog, masigla ang agricultural sector doon sa amin. Tapos itatanong sa akin, anong nangyari sa inyo? Bakit sa Pilipinas hindi nyo nagagawa? Sabi ko, ba't nyo naman na itatanong yan? Sabi nila, doon kami nag-aral sa UP Los Baños. Natuto kami, lahat ito alam namin sa inyo galing. Bakit kami ang naging magandang patakbo kayo sa Pilipinas na nagtuturo sa amin, mga profesor namin, mga teacher namin, kayo ang naghihirap? Nakikita natin po, kayang-kaya natin, tayo nga ang nagtuturo sa mga agriculturists sa ibang bansa. Bakit hindi tayo makatikim ng konting paganda ng agricultural sector natin? At siguro, kagaya na sabi ko, dahil hindi lang sa mahina ang agricultural policy ng ating pamahalaan, ay sa akin nung pag pinag-aaralan ko, ay parang wala naman tayong agricultural policy sa ating bansa. Kaya kailangan na po natin na ibago, pabalikin na natin ang pag-iisip ng ating mga leader na paalala natin na hindi magiging matibay o masigla ang ating ekonomiya kung walang pundasyon ng agrikultura. Kung hindi matibay ang agricultural sector natin, hindi maaring maging matibay ang ating ekonomiya. Yan po ang aking nakikita. Kaya dito sa aking kandidatura, dito sa aking pagtakbo, lagi kong sinasabi, isa sa dapat nating unahin. Sa dami-dami ng problemang hinaharap ng taong bayan, ay dapat isang unahin natin ay ang agrikultura dahil dyan nanggagaling, literal ito, dyan nanggagaling ang buhay ng ating mga kababayan. Marami pong problemang iba na hinaharap ang ating bansa. At nakikita natin, napapag-usapan ay yung pagtaas ng pagkalat ng illegal na droga, pagtaas ng presyo ng bilihin, marami pa ring mahirap, marami pang hindi makahanap ng trabaho para suportahan ang kanilang pamilya. Marami pong mga iba't ibang problema. Ngunit, sinasabi ko, bakit nangyayari sa atin ito? At ang nakikita ko, marami naman ako nakikilala. Karamihan naman ng Pilipinong nakikilala ko ay napakahusay, napakagaling, napakasipag, napakabait. Bakit hindi natin nararamdaman yung sinasabi nilang yaman na dumadating sa Pilipinas? Parang ang mayaman, yung mga mayaman na, sila na lang ang yumayaman pa. Pero yung sinasabing yaman na dumarating dito sa Pilipinas
ay hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Paano nangyari ito? Nakikita ko lang po dahil sa aking pananaw, ang nangyari po sa ilang nakaraang administrasyon ay ginawa ng ating leader na imbes na pinagkakaisa ang lahing Pilipino ay ipinag-aaway-away, pinagwawatak-watak ang lipunan, alang-alang lamang sa politika. Kailangan na po natin maitigil yung ganyang klaseng pag-iisip. Ang politika ay may lugar. Meron tayong kampanya, meron tayong halalan. Ngunit pag natapos na ang halalan, nadeklara na, naproklama na kung sino mga dapat nanalo at natapos na ang proseso ng halalan, dapat isang tabi na muna ang politika at lagi na lang iniisip ang kapakanan ng ating mga kababayan, ang kapakanan ng ating mga naghihirap at naghahanap at nag-aantay at umaasa ng tulong sa gobyerno. Dapat natin isipin ang national interest, kung ano ba talaga ang interest ng buong Pilipinas. Hindi interest ng isang tao, hindi interest ng isang partido, hindi interest ng isang grupo o isang pamilya, kung hindi ang interest, ang kapakanan ng buong Pilipinas. Yan po ang aking hangarin. Dito sa kampanyang ito, yan po ang lagi kong sinasabi na dapat maging layunin. Hindi lamang ng taong bayan ng Pilipinas, kung hindi ang mga leader ng Pilipinas. Dahil po, nawala na sa atin ang pag-iisip na yan. Dahil na yun na nga, pinag-aaway-away tayo. Wala tayo, hindi tayo magiging matagumpay na lahi, hindi tayo magiging matagumpay na bansa. Kung yan po ang nangyayari. Kailangan natin maalala na ang Pilipino lamang ang nagmamahal sa Pilipinas. Ang Pilipino lamang ang tutulong sa Pilipino. Kaya't kailangan natin ibalik ang pag-iisip ng isang bansa, isang diwa, isang gawa. Pilipinong nagmamahalan, mga Pilipinong nagtutulungan. Sa darating na halalan po, hindi lang naman ako ang kandidato, marami pong lalapit sa inyo at hihingi ng suporta ninyo. Tignan niyo po ang kanilang record. Tignan ninyo ang kanilang mga panindigan. Kung sila ba ay para sa pagkakaisa o sila ba ay para sa paghiwa-hiwalay ng mga iba't ibang grupo ng Pilipinas. Kaya po, para makita natin ang isang progresibong Pilipinas muli, para makita po natin na tayong lahat ay gumaganda ang sitwasyon sa buhay, na tayo ay nakikita na ngayon, meron tayo nakikitang pag-asa. Meron tayo, na tayo nahihirapan kahit meron tayong dinadaanan na krisis, kahit na meron tayong dinadaanan na kalamidad, meron tayong nararamdaman na meron pa rin pag-asa para sa kinabukasan. Kailangan po natin ibalik ang pag-iisip ng pagkakaisa ng Pilipinas, hindi lamang sa taong bayan, kung hindi mas importante pa sa mga leader natin. Sa tulong po ninyo, sa suporta po ninyo, ibabalik po natin ang pag-iisip na ang Pilipino ay nagkakaisa. Ang Pilipino ay isang dakilang lahi at makuha na maibalik sa Pilipinas ang respeto ng buong mundo. Pagkikilala na yan ang Pilipinas, ang mga Pilipinong taas loob sa buong mundo. Yan po ang aking layunin. Sa tulong at suporta ninyo, makakamtan po natin ang araw na makita natin, mararamdaman po natin nagkaisa muli ang mga Pilipino. Maraming salamat po at maganda